Samantala, sinusuri na kung isa sa mga nawawalang sabongero ang nakitang mga buto sa unang araw kahapon sa paggalugad dito sa Taal Lake. Balitang hatid ni Chino Gaston. Sa gilid ng Taal Lake sa bandang Laurel, Batangas, may na-recover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidongan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Nagsagawa ng ocular inspection ng technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel. Sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa. Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap base sa mga isiniwalat ni Patidongan. Nagkaroon ng surface search sa lugar ang mga diver. Right now, nag-start na tayo ng initial natin, survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya, lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky. No? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Mahigit 30 diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ. Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. Importante raw na mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero pero pwede pa rin naman daw umusad ang mga kasong murder laban sa mga suspect sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Isa sa mga naghahanap ng hustisya, si Carla, di niya tunay na pangalan. Ang anak niya, kabilang sa mga nawalang sabongero sa Manila Arena noong January 13, 2022. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dago sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Mas desidido raw siya ngayon na ituloy ang kaso, lalo't tila na buhay ito sa paglutang ng akusadong si Patidongan na handa na ngayong tumistigo. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sabongero sa pagpuntak sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. One thing that the CIDG can assure the family, we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.